Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimula namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo. Sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat aklat ni Propeta Joel. Sinabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y nag-aanyuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos-puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon ng inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod sa tapat ng sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iuutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat ng matatanda't bata, pati ang mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami humakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin. Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon nang siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisiway. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
Ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon na nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayri, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw, doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, magayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kanina po mga kapatid, kung napansin ninyo, hindi natin ni-recite yung Confiteor at yun pong Kyrie eleison. Yun pong panghihingi ng tawad. Bakit po? Kailan po natin gagawin yon? Kapag ka po pinahira na kayo ng abo sa inyong mga ulo. At ngayon po mga kapatid ay Ash Wednesday
at pinasisimulan po natin ang panahon ng Kwaresma. At kahapon po, yun pong mga ipapahid na abos sa inyo ngayong gabi ay sinunog namin. Ang tawag po roon ay sunog sala. At sa pambungad na panalangin mga kapatid, meron pong katagaroon. Ang sabi, Lord, make us know the shortness of our life that we may return to you. Panginoon, ipakita mo sa amin, buksan mo ang aming mga mata sa kaiklian ng aming buhay upang kami magbalik loob sa iyo. Alam niyo po mga kapatid, marami na akong namisahang patay. May mga 3 months old, meron din namang 100 plus years old. Pero pinapaalala sa atin mga kapatid ng panahon ng Kwaresma na kahit kailan pwede tayong tawagin ng Diyos sapagkat tayo ay nagmula sa alabok. Ibig sabihin, hindi tayo immortal, may katapusan tayo. Kamukha nga po mga kapatid ang sinasabi traditionally sa pagpapahid ng abo sa noo, you are dust, and from dust you shall return. Tanggapin man natin o hindi, matatapos ang buhay natin sa mundong ito. Pero ang tanong, handa ba tayong bumalik sa Diyos upang makasama niya o sa iba tayo mapupunta? Mga kapatid, hinihimok tayo ng simbahan sa mga panahon ngayon na tingnan ang ating buhay. Tayo ba ay nasa biyaya pa at grasya ng Diyos o tayo ay lumayo sa Kanya? Kaya nga po mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma, meron pong 3 bagay na hinihimok tayong gawin. At ano po iyon? Prayer, fasting, and almsgiving. Prayer. Bakit mahalaga ang prayer? Kasi it will keep you in touch with God. Hindi mo kailangan ng internet, hindi mo kailangan ng load, hindi mo kailangan ng phone. Ang kailangan mo lang magdasal. Kailan kayo huling nag-one-on-one ang Panginoon, mga kapatid? Kailan tayo huling nanalangin ng totoo? Magandang tanungin sa ating mga sarili ngayon. Father, para saan naman po yung fasting and almsgiving? Gugutumin ba namin ang mga sarili namin ngayong panahon ng Kwaresma? Alam niyo po mga kapatid, ang prayer and fasting, ang almsgiving and ang fasting and abstinence ay hindi lang natin ginagawa upang gutumin ang ating mga sarili. Ginagawa natin ito para disiplinahin yung ating mga sarili, natanggihan yung mga dapat na hindi natin kainin. For example, ngayon pong Ash Wednesday and sa Biyernes Santo, Good Friday, it is an obligation for us Catholics not to consume meat products. Ibig sabihin, karne ng baboy, karne ng baka, at fowl or manok. So, inaasahan sa atin na susundin natin ito. Bakit kami ginaganon? Wala ba kaming karapatang kumain? Of course, you have all the right to eat the food you want. Pero sa panahon ngayon ng Kwaresma, hinihimok tayo na disiplinahin ang ating mga sarili sa pagkain ng mga bagay na ito. Bakit? Kasi tinetrain natin ang ating isip at ang ating puso na iwasan ang mga bagay na bawal. At kapag iniwasan natin ang pagkain na bawal, madidisiplina natin ang ating mga sarili rin na iwasan yung mga bagay na hindi natin dapat gawin. Yung mga kasalanan, yung mga makaka-offend sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang unang dapat nating gawin sa panahon ng Kwaresma ay mangumpisal. Kanina po sinabi ko rin yan doon sa aking misa kaninang umaga and then this afternoon sa Libis. Hindi mahalaga kung kanino kayo mangungumpisal, not necessarily to me. Kung meron po kayong kakilalang pari na komportable kayong mangumpisal, go to him. Kung meron kayong simbahan na gustong pagkumpisalan, maaaring sa Quiapo, Santa Cruz, Santo Domingo, St. Jude, sa Malolos, Cathedral, kayo po ang bahala. Basta ang mahalaga, mangumpisal tayo. Bakit po mahalaga ang kumpisal, mga kapatid? Sapagkat yan ang general check-up ng ating mga kaluluwa. Doon natin malalaman kung saan tayo nagkulang. Doon natin malalaman kung saan tayo magsisimula. Doon natin malalaman kung gaano na tayo
ka spiritually healthy or spiritually sick. At doon po magsisimula mga kapatid yung pagsususog natin ng tatlong bagay na pinag-usapan natin kanina. Prayer, fasting, and almsgiving. Mahirap mag-fast, mahirap manalangin, mahirap mag-abstain. Pero kung tatanggap ka ng biyaya ng kumpisal and you will be filled with sanctifying grace, madali nating matatanggap ang mga bagay na ito. Ano? Mga kapatid, ang abo ay pinapahid sa atin bilang tanda ng ating pagsisisi. Sa lumang tipan po yan ang ginagawa ng mga Hudyo. Pero imbis na magbuhos tayo ng abo sa katawan, papahira na lang kayo mamaya. Ano? Alam niyo po, nung nabubuhay pa ang aking lola, mahilig siya magluto ng hito at bulig. Ano? Pag binili niyo yan, buhay pa yan. Ano? Pagkatapos, ano po gagawin pagka iluluto na? Kukunin po niya, pupukpok niya sa banggerang ganyan, patay na. Pero hindi pa tapos yun. Dadakot siya ng abo sa kalan at hahapulasin niya ng abo yung hito para mawala yung lansa. Mamaya, papahiran kayo ng abo para kayong mga hito. Pero hindi kamukha ng isda, may lansang tatanggalin sa atin. At ano yun? Yung lansa ng kasalanan. Ano? Sana mga kapatid, gamitin natin ang pagkakataong ito, this 40 days of Lent, and yun pong ating Holy Week para magbalik loob sa Diyos. Magkumustahan kayo ng Panginoon. Kung meron po kayong atraso sa Kanya, huwag niyong kakalimutang mangumpisal. Alam niyo po, nakakalungkot mga kapatid, maraming nangungumunyon, nagagalit pa pagka hindi nakakapangumunyon, pero pag tinanong mo kung nangumpisal na, ano yun? Hindi alam. Mangumpisal tayo mga kapatid. Tatanong, FC Father ba nangumpisal? Yes. Nangumpisal po kami sa kapwa-pari namin. Ano? Gamitin po natin ang sakramento, gamitin po natin ang mga means para tayo ay mas mapalapit sa Panginoon upang ang panahon ng Kwaresma ay maging mabunga para sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po mga kapatid ay magpapahid tayo ng abo.
Mga kapatid, halina't hilingin sa amang maawain na ang abo sa ating noo ay maging tanda ng ating pagsisisi at pagbabalik loob. Ang atin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging daan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto nilang ang hinanakit at galit ay nakapaglalayo sa kanila sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa pagwawalang bahala, naway manumbalik ang dating alab ng pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang mga may sakit, naway magkamit ng kapayapaan ng isip at kalooban sa kanilang pakikihati sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang mga pumanaw, naway makihati sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Amang maawain, niyayakap mong muli ang makasalanang bumabalik sa iyong walang hanggang awa. Itulot mo ang abo na ipinahid sa aming noo ay maging tanda ng iyong paglilinis sa aming kasalanan at ang aming tugon sa iyong panawagang magbagong buhay at sa mabuting balita ay sumampalataya. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula ng 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami paging dapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katawang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dalawang paalala lang po. Una po, kapag ka po luluhod tayo, kung hindi po tayo makakaluhod, halimbawa po wala pong luhuran at nasa labas po kayo, mas mainam po na nakatayo kaysa nakaupo. Manatili pong nakatayo kung hindi makakaluhod. Pangalawa po, ang araw pong ito, Ash Wednesday and then Biyernes Santo, ay day of fasting and abstinence. One full meal lang po. So kung kumain na po kayo kanina ng one full meal, as a rule, hindi na po kayo pwedeng kumain ngayong gabi. Except kung kayo po ay senior citizen na meron pong condition. So exempted ang mga senior, pero sa mga bata, sa malalakas, we make this a sacrifice today. Okay po? Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.